Tahimik ang bayan ng San Isidro tuwing sasapit ang 10:00 ng gabi. Wala nang dumaraang sasakyan, sarado na ang mga tindahan, at tanging huni ng kuliglig at alulong ng aso ang maririnig. Pero may isang lugar na kahit kailan ay hindi tuluyang natutulog, ang lumang punerarya sa dulo ng baryo. Doon nagtatrabaho si Mang Efrain, ang nag-iisang embalsamador ng bayan. Matanda na siya, payat, at laging nakaputing uniforme na kahit anong laba ay may bahid pa rin ng dilaw at kayumangging mantsa. Laging mababa ang sombrero niya, at bihira mong makita ang kanyang mga mata. Kapag may namamatay sa San Isidro, isang tawag lang, si Mang Efrain ang darating, kahit 10 oras ng gabi. Maraming chismis tungkol sa kanya. May nagsasabing hindi raw siya tumatanda. May nagsasabing tuwing may burol, mas pumapayat ang bangkay kaysa noong dinala. At ang pinakakakatakot sa lahat, may mga bangkay raw na nawawala. Isang gabi, namatay ang dalagang si Lena, kilala sa baryo bilang masayahin at mabait. Bigla raw itong inatake sa puso habang natutulog. Dinala ang katawan niya sa punerarya ni Mang Efrain. Napansin ng pamilya na kakaiba ang itsura ni Lena sa burol. Maputi, makinis, at parang buhay. Parang humihinga, bulong ng kapatid niya. Ngunit mas lalo silang kinilabutan nang mapansin nilang may sugat sa leeg si Lena, 2 maliliit na butas, parang tinusok ng matatalim na pangil. Nang tanungin si Mang Efrain, ngumiti lang ito. Normal po yan sa pag-embalsamo, sagot niya, habang tumatagas ang pawis sa kanyang noo. May isang batang lalaki sa baryo, si Tomas, na kilala sa pagiging mausisa. Isang gabi, napadaan siya sa punerarya pauwi galing sa kapitbahay. Napansin niyang may ilaw sa loob kahit hating gabi na. Sumilip siya sa bintana, at doon niya nakita ang bagay na habang buhay niyang dadalhin sa bangungot. Si Mang Efrain, nakayuko sa isang bangkay, pero hindi siya nag-eembalsamo. Binuka ng matanda ang bibig niya, sobrang lawak, hindi na pang tao. Lumabas ang mahabang dila, at unti-unti nitong sinipsip ang dugo at laman ng patay. Biglang umikot ang ulo ni Mang Efrain, at tumingin ito diretso kay Tomas. Namula ang mga mata nito, at ngumisi. Kinabukasan, nagkasakit si Tomas. Nilanat ng mataas, na naginip ng bangkay, at paulit-ulit na sinisigaw ang salitang aswang. Nag-imbestiga ang bagong pari sa bayan, si Padre Lucas. Nalaman niyang ang punerarya ay higit 100 taon na, at ang nakapangalan sa lupa, Efrain de la Cruz. Parehong pangalan, parehong trabaho. Ayon sa lumang tala, ang unang Efrain ay isang babaylan na isinumpa dahil sa paggamit ng itim na ritual upang makamit ang walang hanggang buhay. Ang kapalit, kailangan niyang kumain ng laman ng patay at dugo ng mga bagong yumao. At mas malala pa, mas malakas ang aswang kapag bangkay ang kinain bago pa tuluyang lumamig ang katawan. Isang embalsamador ang perpektong takip. Nagpa siya ang pari at ilang kalalakihan sa baryo na harapin si Mang Efrain. Dala nila ang asin, bawang, krus, at sulo. Pagpasok nila sa punerarya, bumungad ang amoy ng bulok at formalin. Sa gitna ng silid, naroon ang mesa, may nakahigang bangkay. Ngunit biglang umupo ang bangkay. Isa-isa itong bamuka ang mga mata. Sa likod nila, tumawa si Mang Efrain. Huli na kayo, sabi niya. Marami na akong napakain. Nagbago ang anyo niya, hamaba ang mga kuko, nang itim ang balat, at tumirik ang mga mata. Isa-isa niyang sinunggaban ang mga lalaki. Sigawan, dasal, apoy. Sa huli, nagawang sunugin ang punerarya. Ngunit, at makalipas ang ilang buwan, sa Karatig Bayan, may bagong punerarya. At isang bagong embalsamador, tahimik, payat, nakaputi, at kapag hating gabi na, may naririnig na pagsipsap sa loob.